Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Huminto si Chen Fan nagsabing sa muli ang kanyang pangalan ay nag-spread na naman sa Abandoned Star Realms ang kanilang mga papuring patungkol sa kanya, ay ang Power of Faith dugtong ng matandang monk sa kabilang dako kung saan naruroon ang tunay na katawan ni Chen Fan. Idinagdag ng monk na iyon ay ang Technique of Zuan Melody maaaring mayroong mga pagkakaiba pagdating sa mga tinatahak na landas, ngunit ang lahat ng mga landas na ito ay iisa lang ang goal. Ito ay hindi nagmula sa kanyang sekta gayunpaman maaari itong gumamit ng ibang paraan upang i-practice ang kanilang mga techniques. Naglabas ng isang item idinagdag na ang anyo ay nagmumula sa hugis ng puso, ang kanilang thunder technique ay napaka-mysterious ngunit maliwanag, ito ay nakadepende sa iyong sariling understanding. Tumayo ang monk at idinagdag na dati ito ay napaka-vicious ngunit ngayon, ito ay naging mas mabait na. Tumayo na rin si Chen Fan nagsabing dapat siyang mag-focus sa mga malalakas na haharang sa kanyang daan walang point na patayin ang mga mahihina. Hahaha sa wakas nandito ka na sambit ng monk nang makitang mayroong dumating. Hey kalbo sambit nito umano'y nakita niya na ang kapalaran nito mukhang ito rin daw ay magiging sect leader ng Yinshen sect. Ano sabat ni Chen Fan sa monk so ito raw pala ang master ng Dragon Master na nagbigay ng Linglong Lotus sa kanya? Sumagot ang Dragon Bambo. Umano'y hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran ay naghihintay sa kanya rito sa simula pa lang. Idinagdag ng monk na sila ay nandito sa universo natututo lamang sa mga paraan nito kaya paano naman daw ba nila matatakasan ang kapalaran? Sinabi ni Chen Fan na hindi niya na-meet ang mga ito noon sa kanyang nakaraang buhay ngunit pagkatapos niyang ma-rebirth nakasalamuhan niya ang Dragon Bambo at binigyan siya nito ng regalo ano yun din daw ba ay parte ng kanyang kapalaran, ngunit nagbigay lang ng payo ang Dragon Bambo kay Chen Fan na huwag maging masyadong obses huwag nitong sayangin ang kanyang panahon, e-enjoy ang bawat sandali dahil ang mga ito ay lilipas rin. Sumagot si Chen Fan na ayaw niyang mayroong kumo-control sa kanya kahit na ito pa ay ang tinatawag na paraan ng universo, hasabat ng Dragon Bambo nagtanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit nito itinanim ang sapling sa kanyang katawan. Idinagdag na mayroon itong balls muntik na itong mamatay dahil dun hindi raw ba, maging siya raw ay hindi magtatangkang gawin ang bagay na iyon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na gagawin niya ang lahat ng paraan makuha lang ang gusto niya. Fair enough tugon ng Bamboo Dragon kung ganun ito raw ay mag-explore at tingnan kung talagang ang lahat ba ay nakatadhana o maaaring mabago, mayroong ibinigay kay Chen Fan idinagdag na ito ay ang isa sa mga sekreto ng Old Moon Immortal Sect siya raw ay umaasang ito ay makakatulong kay Chen Fan na maabot ang Void Returning Stage. Pagtataka ni Chen Fan so alam nitong binabalak niyang abutin ang Void Returning Stage. Ngunit nagtanong lang ang Dragon Bambo kung nakalimutan na ba nitong nagawa niyang mahanap ang paraan ng universe siya raw ay pamilyar na sa amoy nito. Idinagdag na wag itong mag-alala hindi niya sasabihin sa iba ang patungkol sa mga sekreto nito, pagkatapos nito siya ay babalik na sa kanyang close retreat hindi na siya nito mahahagilap kahit na ito ay muli pang ma-reborn. Ang iyong presensya saad ni Chen Fan mayroon dong bago rito. Sumagot ang Dragon Bambo na kapag ka ito ay tuluyan ng nagbago siya ay magiging isa na lamang ordinaryong wisp. Nagsimula ng lumipad paalis umano'y mahirap na maging siya, kaya siya raw ay umaasang ito na ang magiging huling pagkikita nila. Good luck saad ng monk nagtanong si Chen Fan kung bakit siya tinutulungan ng mga ito ano pa raw ba ang alam ng mga ito patungkol sa kanya, sumagot ang monk na since ayaw nito sa paraan ng universo sasabihin niya ito sa ibang paraan. Isipin na lang daw nitong siya ay disciple ng Thunder Goddess of Mercy na sinusubukang gumawa ng good deeds para sa ngalan ng goddess. Hay saad ni Chen Fan napaka-annoying daw na edil ang kataga ng mga itong balot ng mga palaisipan gayunpaman sa ngayon tatanggapin niya ang kabaitan ng mga ito, at kung mayroon mang conspiracy sa likod nito siya ay mayroong kumpiyansang magagawa niya itong mabasag. Lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Yanzo at Shu hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila rito, nagtanong si Shu kung ito na ba ang doppelganger ng Immortal Emperor.
Itinuon niya ang kanyang mga daliri sa dahon. Ano yun na raw ba yun? Quiet sambit ni Yanzo, isang himala ng araw na iniwan nun ang bagay na ito para sa kanila. Sinabi ni Shu na malamang mayroong dahilan kung bakit nito ginawa ang bagay na ito dahil kung hindi nga ganoon, tiyak na ito ay aalis nang walang anumang iiwang bakas gaya ng palagi nitong ginagawa. Lumipad sila patungo sa starship. Sinabi ni Shu na magmula nung magsimulang maglakbay ang Immortal Emperor sa universe tila ba iniwan na nito ang Baekhyun, at tuluyan na sila nitong iniwan pagkatapos nitong ibigay sa kanila ang Great Jin Immortal Dynasty. Shu saad ni Yu Wenjing sa loob ng starship, ito lang daw at ang family nito ang tanging nangangahas na i-criticize ng ganito ang Immortal Emperor, mukhang ito raw ay umaasa ng husto sa status na mayroon siya. Sinabi ni Shu na matagal na panahon niya na itong hinihintay si Chen Fan, ang tinutukoy niya umano'y sa sobrang tagal halos nagsawa na siya. Idinagdag kay Yanzo na ano raw ba kaya kung magpalit sila ng pwesto sa ganoong paraan, maybe mas magiging in touch siya sa Immortal Emperor. Hindi umimik si Yu Wenjing. Of course, pasarkastikong tugon ni Yanzo, maaari raw itong magtrabaho minuminuto 3,000 mga reports na kailangang basahin bawat araw, pati na ang lahat ng mga affairs ng starship na ito. Ano, tugon ni Shu, teka lang, siya raw ay nagbibiro lang. Dagdag ni Yanzo, nagkataon rong ang kanyang Moon Essence Wheel ay kinakalawang na, kailangan niyang mag-retreat sa kanyang island house upang i-refine ito. Hindi Yanzo, hindi sabat ni Shu, hindi raw ito maaaring umalis, kailangan ito ng Baekhyun. Yanzo, sabat ni Yu Wenjing, gusto niya rong umalis sa Earth at mag-explore sa labas. Narinig niyang ang family ng Immortal Emperor ay nasa Great Jin Immortal Dynasty, maaari daw ba siyang dalhin nito doon? Sambit ni Yanzo, kung talaga rong gusto nitong tumungo doon kailangan daw muna nitong siguruhing maging maayos ang mga affairs ng Wu Clan. Of course, tugon ni Wenjing, gagawin niya raw iyon. Wow, sambit ng isang boses sa isang dako. Nagtanong kung ito na ba ang entrance ng 10,000 Demons Galaxy, mukhang ito yung galaxy na nabanggit noon ni Elder Liu, or kung saan binabalak niya sanang dalhin si Yu Yinbai. Grabe, dagdag ng isa, ito raw ay mas majestic pa sa 9 Great Immortal Sects. Well, naturally, saad ng isa, at idinagdag na ang enchantment na ito ay pinagtulungang likhain ng 9 na sect leaders. Nagtanong ang isa kung kailan sila mag-a-adventure sa loob. Sinabi ng isa na narinig niyang maraming mga treasures doon, nang biglang mayroong sumabat na ni ang mga ito nga araw ay hindi mako-consider na mga snacks para sa mga demons na nandoon. Idinagdag ng elder na noon siya ay naging guard ng entrance, hinintay ang pagbabalik ng kanilang Grandmaster. Ito ay balot ng injury paglabas, ngunit ang treasure na nadala nito ay ang siyang nagpa-improve ng husto sa kanilang sect at naging holy ground. Ang hint ng Great Demon's energy ay nanatili pa rin sa katawan ng Grandmaster nung ito ay lumabas. Ang kapangyarihang iyon ay kasing lakas ng buong kapangyarihan ng isang beginner divine level. Ang mga nilalang na nasa loob ng Great Demon Galaxy ay higit na mas malakas kaysa sa nai-imagine nila. Elder, sambit ng isa, umano'y paulit-ulit na nitong sinasabi sa kanila ang patungkol sa bagay na ito, hindi na raw nila mabilang kung ilang beses na, idinagdag ng isa na oo na naiintindihan na nila. Sinabi ng elder sa dalawa na ang mga ito ay ang future ng White Phoenix Holy Ground, hindi lang sa kailangang matutunan ng mga ito ang kanilang mga secret techniques, kailangan ding ma-inherit ng mga ito ang will ng kanilang Holy Ground at itutok ang kanilang mga mata sa Great Demon Galaxy. Siya nga raw pala mayroon pang isang bagay na hindi niya pa nasasabi sa kanila. Sa kasalukuyan ay mayroong nangyayaring pagbabago sa 9 Great Immortal Sects, at kapag nagawa nilang makapitalize ang tsansang ito, sila ay magiging mas malakas pa. May idadagdag pa sana siya sa dalawa nang biglang may napansin ang mga ito. Teka lang elder, tingnan daw nito. Ano ang ginagawa ng taong iyon? Ano iyon daw ba ay papasok sa Great Demon Galaxy? Nagtanong ang isa kung bibigyan ba nila ito ng warning. Hindi na kailangan, tugon ng elder, umano'y mayroon lang dalawang posibilidad patungkol dito, at iyon ay either narating na nito ang void returning stage, o kaya naman ito ay nakatanggap ng primordial chi mula sa isa sa mga leaders ng 9 Great Immortal Sects, kaya wala nang saysay pa kung pigilan o habulin nila ito. Gayunpaman, ito raw ay isang malaking pagkakataon para sa kanila upang maramdaman ang kapangyarihan ng enchantment. Ito raw ay makakatulong sa kanilang growth. Gayunpaman, nagtaka siya nang makita ang reaksyon ng mga ito at ng iba pang mga disciples.
Sinabi ng isa na babalik na siya sa kanyang seclusive cultivation. Sinabi ng isa na mas maiging tumigil na siya sa pananaginip ng gising. Idinagdag ng isa na ang gap ay napakatindi, no way na siya ay makakahabol. Pagtataka ng elder, nagtanong kung ano ang problema. Sumagot ang isa na yung individual ay nakapasok na siyang ikinabigla ng elder. Sa loob ng enchantment ay bumungad kay Chen Fan ang majestic na 10,000 Demons Galaxy. Napasabi sa kanyang sarili na ang sluggish feeling na ito na nararamdaman niya sa loob ng enchantment na ito, mukhang ito raw ay kagagawa ng Red Blood Immortal Sect. Ngunit nakakaramdam siya ng comfort kapag ang source power ng True Martial Immortal Sect ang ginagamit niya. Sa pamamagitan ng 9 transformations, Immortal Will, True Martial Immortal Source Power at Nascent Soul, siya ay one step away na lang upang maabot ang kanyang full power, at maaaring ang huling step na iyon ay matatagpuan niya rito sa 10,000 Demons Galaxy. Sambit ni Chen Fan. Makalipas ang ilang sandali, lumalabas na ang enchantment na iyon ay ite-teleport ka sa isang random na lokasyon. Ang lugar na ito raw ay mukhang isang garden. Napalingon si Chen Fan nang marinig ang isang boses na nagtatanong kung sino siya. Idinagdag ng batang demon na hindi niya pa ito nakikita noon. Ano ito raw ba ay isang lost slave? Oo, tugon ni Chen Fan. Napansing ang batang ito ay isang half-human half-demon. Idinagdag ng batang demon na mas maiging umalis na ito agad sa lugar na ito dahil kapag ito ay napansin ng Peacock Immortal, ito ay magiging hapunan nun. Umupo si Chen Fan, nagtanong kung maaari ba nitong at least sabihin sa kanya kung nasaan sila. Sumagot ang batang demon na ito ay ang lugar kung saan nakakulong ang Peacock Immortal. Ano ito raw ba ay isang bagong alipin? Mas maigi rong bumalik na ito agad sa kanyang master. Dagdag niya sabay turo sa isang direksyon. Lumakad lang daw ito ng diretsyo patungo doon. Doon makikita ang Gate of the Galaxy, ang Slumber Pavilion. Hey, sambit ng isang boses. Ano, tatamad-tamad na naman daw ba ang kanyang despicable na slave? Gusto niya na rong mag-shower ngayon din. Mapapansin ang reaksyon ng batang demon. Nagtanong si Chen Fan kung maaari ba siya nitong dalhin sa Peacock Immortal na siyang ipinagtaka ng batang demon. Nagtanong kung bakit. Umano'y ang Peacock Immortal ay mayroong bad temper. Ang tanging alam lang nung gawin ay magbigay ng utos ng walang pakundangan. Well, kahit na ano paman, kung talagang gusto nito sumunod daw ito sa kanya. Pagdating nila malapit sa kulungan ng Peacock Immortal ay pinaiwan ng batang demon si Chen Fan. Dito lang daw ito at wag maingay, siguruhin ito ay hindi mapapansin ng Peacock Immortal. Tumungo na ang batang demon sa mismong kinaroroonan ng Peacock Immortal. Siya raw ay bumalik na. Sinabi ng Peacock Immortal na kailangan niya pa ng dagdag na tubig paligo nang bigla siyang mayroong naramdaman. Ito raw ay aura ng isang human. Sabat ng batang demon, umano'y napaka-imposible na magkaroon ng tao rito. Malamang ito raw ay bunga lang ng labis na pag-aasam nitong makakain ng tao. Sumigaw ang Peacock Immortal na wag itong magsinungaling sa kanya. Ang pangahas naman daw ng isang aliping tulad nito na magdala ng isang lowly human sa kanyang slumber place. Ano, gusto raw ba nitong higupin niya ang kaluluwa nito? Siyempre hindi pautol na tugon ng batang demon nang biglang humakbang na pasulong si Chen Fan. Bungad niya talaga raw palang ito ay isang peacock. Ito ay nagliliwanag kahit na sa loob ng cage. Gayunpaman, hindi raw ba't tila kalabisan naman na takutin nito ang isang inosenteng bata. Saad ng Peacock Immortal, isang divine level na human being lumalabas na mukhang ito raw ay mayroong maraming mga secrets, malamang ang laman nito'y napakasarap. Gayunpaman ang tawagin nitong inosenteng bata ang alipin na ito. Ang sarap nito ay nabawasan. Umano'y ang aliping ito ay higit na mas matanda pa kumpara rito. Hey, ang divine level human, hindi raw ba nito naaamoy ang aroma ng Dragon Clan mula sa aliping ito? So ano naman, tugon ng batang demon, siya rin naman daw ay hindi nito masasaktan at hindi rin ito makakain ang taong ito since ito ay nakakulong. Tugon ng Peacock Immortal sabay extend sa kanyang mga pakpak. Ang kailangan niya lang naman dong gawin ay ang tawagin ang Pavilion Master, na titiyak niyang ibibigay na reward nun sa kanya ang piraso ng laman ng taong ito. Sambit ni Chen Fan, ang akala niya raw mayroong purpose kung bakit dito siya itinapon ng enchantment, ngunit ang tanging nandirito lang daw pala ay isang idiot. Ngayon alam niya na kung bakit ito nakakulong sa cage na ito. How dare you, tugon ng Peacock Immortal. Ang pangahas naman daw nitong sumagot-sagot. Ito raw ay isang hamak lang na pagkain na hindi pa naihahanda. Kahit na nakakulong siya rito hindi siya nito maaaring maliitin.
Tugon ni Chen Fan, ano raw ba kaya kung magkaroon sila ng trade na siyang naging dahilan upang tumawa ang Peacock Immortal, hahaha, trade sa isang langgam. Well, tugon ni Chen Fan, kung ganun lumalabas na hindi niya na raw pala kailangang buksan pa ang cage na ito para rito na siyang ikinabigla ng dalawa. Sinabi ng batang demon na mas maiging umalis na raw ito rito kapag pinakawalan nito ang Peacock Immortal, tiyak na ito ay hahuntingin ng Pavilion Master at maging siya magiging katapusan niya na rin. Don't worry, saad ng Peacock Immortal, no way raw na magagawa nitong ma-unlock ang Mystic Golden Cage na ito. Sinabi ng batang demon kay Chen Fan na mas maiging wag itong lumapit umano'y ang Peacock Immortal ay mayroong kakayahang higupin ang iyong energy sa pamamagitan lang ng pagpagaspas nito sa kanyang mga pakpak, ngunit inilapat lang ni Chen Fan ang kanyang kamay sa cage at nagcast ng isang spell. Ano sambit ng Peacock Immortal sa kanyang pagkabigla, talagang kaya nitong, subalit biglang itinigil ni Chen Fan ang spell at nagsabing napaka-unfortunate na ang idiot na ito ay nakapag-decide na na-sacrifice ang kanyang kalayaan upang hindi lang magkaroon ng deal sa isang langgam. Teka lang, human, sigaw ng Peacock Immortal, o tugon ni Chen Fan, ganito raw ba dapat umasta ang isang humihingi ng pabor? Mariing sumagot ang Peacock Immortal na hindi siya humihingi ng pabor, sila raw ay maaaring magkaroon ng fair trade. Agad na nagtanong kung ano ang kailangan nito mula sa kanya, sumagot si Chen Fan na kailangan niya ng 3 dantian down feather mula rito. How greedy, tugon ng Peacock Immortal, nagsabing ang dantian down feather ay ang source ng mga Peacock Immortal, isa pa ang mayroon lang siya ay hindi pa umabot sa 100, tapos ang hihingi nito ay 3. Tama yun, tugon ni Chen Fan, ito raw ay higit na mas malakas kumpara sa lahat ng mga bird-type demons na nakasalamuhan niya na. Bukod pa dun, higit na mas matanda, kaya siguro naman ang hamak lang na 3 dantian down feather ay hindi magiging problema. 3, sige 3, tugon ng Peacock Immortal, kung ganun magkaroon daw sila ng deal sa pamamagitan ng kanilang deity soul. Sinabi ng batang demon kay Chen Fan na kung talagang buo na ang desisyon nitong pakawalan ng Peacock Immortal, pakiusap isama siya nito. Of course, tugon ni Chen Fan, sabay cast ng isang spell na siyang tuluyang nagpalaya sa Peacock Immortal, lumipad sa himpapawid at kumanta. Makalipas ang ilang sandali ay lumipad patungo sa Slumber Pavilion ang Peacock Immortal. Slumber Pavilion Master, sigaw niya, ang pangahas naman daw nitong i-trick siya at ikulong sa loob ng 200 taon, ngayon tanggapin nito ang galit ng kanyang Silverwing at agad na umatake. Ano sambit ng mga demon sa ibaba ang Peacock Immortal ay nakatakas, ito raw ay imposible. No way raw na ito ay nakatakas ng mag-isa, tiyak na mayroon dong tumulong dito. Agad na kinuha ni Chen Fan ang batang demon at dinala sa isang partikular na lokasyon. Paglapag ay sinabi ni Chen Fan na sila ay hindi na mahahanap pa ng mga iyon dito. Sinabi ng batang demon na ito ay isa lamang divine level na human, kaya papaano raw nito nagawang mabasag ang cage at maiwasan ang detection ng mga iyon. Sumagot ang ating bida na dahil sa siya ay si Chen Baixun. Ang 10,000 Demons Galaxy ay napakalaki at ayon sa mga alamat, ang galaxy na ito ay mayroong mahigit sa 8 milyong caves at realms na pinamumugaran ng mahigit sa 16 na bilyong mga demonic immortals, at ang mga smaller demons at half-demons ay isa lamang napakaliit na porsyento sa populasyon ng mga ito. Ang Slumber Pavilion ay matatagpuan sa sentro ng galaxy na ito, isang organisasyon na nakafocus sa pagsettle sa mga disputes at iba pang mga malalalang problema. Ang head ng Slumber Pavilion ay kilala bilang anomaly ng 10,000 Demons Galaxy at surprisingly, sa kabila ng pagiging half-demon nito ay nakuha nito ang respeto at acknowledgements ng buong 10,000 Demons Galaxy. So sambit ng batang demon kay Chen Fan, so wala itong alam patungkol sa mga bagay na ito, kung ganun ano, nag-time travel daw ba ito rito o ano? Well, gayon pa man, napaka-incredible na raw na nagawa nitong makarating sa sentro ng 10,000 Demons Galaxy sa kabila ng pagiging isang pure-blooded divine level human nito. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, kung ganun nasaan daw ba yung ibang mga tao? Sumagot ang batang demon na ang mga iyon ay nasa border, ini-expand ang galaxy kasama ang iba pang mga bilanggong half-demons. Kumpara sa mga demons, ang mga humans ay nakakapag-reproduce ng mas mabilis, gayon pa man ang mga ito ay mahihina at mayroong napakababang lifespan. Ang mga ito ay itinuturing lang na mga cheap expendables sa galaxy na ito, at ang mga humans na mayroong innate spiritual vein ay gourmets para sa mga demons. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, so ito raw ba ay mangangahas na kainin siya?
Sumagot ang batang demon na since ito ay isang divine level human, tanging mga bigger demons lang ang mayroong kakayahang e-consume ito kapag ka mga kalebel niya lang ang kumain dito, hindi nila ito ma-digest at maaari silang mamatay. At teka lang, hindi raw ba't sinabi nitong ang pangalan nito ay Chen Baekshun ha? Bakit daw ba pamilyar ang pangalan nito? At tama, naalala niya na raw mayroong isang nine-tailed fox na bumisita sa pavilion sa hindi pa katagalan. Nabanggit nun ang pangalan nito. Mukhang ang tinutukoy ng batang demon ay si Elder Liu Er. O ganoon ba? Tugon ni Chen Fan. Nagtanong kung ano ang sinabi ng nine-tailed fox na iyon. Sumagot ang batang demon na hindi niya alam ang detalye, ngunit iyon daw ay galit na galit. Binasag pa nga raw nun ang baso, ngunit iyon ay hindi pinarusahan ng pavilion master sa ginawa niyang iyon. Hasambit ni Chen Fan, mukhang nai-imagine niya na raw kung ano ang nangyari. Idinagdag ni Chen Fan na ang gubat na ito ay napakatahimik, walang beast at wala siyang nararamdamang anumang hostility rito. Well, naturally oo, tugon ng batang demon, at idinagdag na ang area na ito ay sakop ng pavilion kaya walang kahit na isang demonic immortal ang nagtatangkang tumungo rito. Sambit ni Chen Fan, masasabi niya rong pinapaboran nito ng husto ang pavilion master kung kaya bakit daw ba ito sumama sa kanya. Sumagot ang batang demon na since pinakawalan nito ang Peacock Immortal, tiyak na siya ay paparusahan nun ang kanyang demonic soul ay hihigupan at siya ay itatapon sa border, kaya wala na siyang iba pang choice kundi ang tumakbo. Sinabi ni Chen Fan na mayroon siyang maraming mga katanungan gaya na lamang kung bakit ikinulong doon ang Peacock Immortal at kung papaano makakarating ng mabilis sa border, ngunit, nang biglang maririnig ang isang growl, found you sambit ng isang boses agad na umatake patungo kay Chen Fan, na nagawa niya namang maharang. Mapag-aalamang ang babaeng ito ay ang attendant ng pavilion master o sambit nito, nagawa nitong maharang ang kanyang poison needle. Definitely ito raw ay hindi isang stupidong human na nagmula sa border. Idinagdag na ito ay isang cultivator na nagmula sa Pango Galaxy na tumungo rito gamit ang gate. Tama raw ba? Kailangan nitong pagbayaran ang rush decision na isinagawa nito. Umatake uli gamit ang kanyang mga poison needles. Sinalubong ito ni Chen Fan gamit ang first stance ng 36 stances of true martial arts, isang pagsabog ang naganap. Nagpalitan uli ang dalawa at makalipas ang ilang sandali, sinabi ng attendant na silang mga demons ay hindi nagpa-practice ng mga lowly techniques na ginagamit ng mga taong katulad nito. Umaasa sa ibang mga bagay. Silang mga demons ay pinapalakas lang ang kanilang sariling katawan at ang kanilang sariling kapangyarihan. Ang lahat ng mga techniques nila ay nagmula mismo sa kanilang sariling eksistensya. O ganoon ba? Tugon ni Chen Fan. Kung ganun, salamat sa pagpapaalam sa kanya. Agad na nagpakawala ng isang teknik. So paano raw ba ito? Binasag ang mga paparating na mga poison needles na bigla ang attendant. Sinabi ni Chen Fan na ipakita nito sa kanya ang lahat ng mga skills na mayroon ito. Tugon ng attendant, mamamatay na raw ito bago niya pa man maipakita ang lahat. Agad na nag-transform. Go to hell, sigaw niya. Umatake, nagpakawala ng mga poison needles. Hinarang ni Chen Fan gamit ang parehong teknik na ginamit niya kani-kanina lang. Saad ni Chen Fan, hindi raw ba't ang teknik na ito ay katulad lang din naman sa ginamit nito kanina? Nag-transform lang ito. Napamura ang attendant. Nagsimulang umatras. My turn, sambit ni Chen Fan. Pakiusap. Teka lang, alingaw-ngaw ng isang boses. Mr. Chen, dagdag nito. Pakiusap. Spare nito ang babaeng ito. Makikita ang reaksyon ng batang demon. Ito raw ay ang pavilion master. Katapusan na nila. Bumaba ang pavilion master sa harap ni Chen Fan. Nagsabing hindi na nito kailangang dumihan pa ang kanyang mga kamay dahil lang sa idiot na demon na iyon. Bakit hindi raw muna sila magtsaa sa kanyang pavilion? Siya raw ay nakatanggap na ng 3 regalo mula rito bago pa man sila magkita, at ngayong nagkita na sila, pakiramdam niya raw sila ay nakatadhanang magkita. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, ano raw ba kaya kung spare nito ang buhay ng servant na ito at spare niya ang buhay ng bubuyog na iyon? Ano sambit ng bubuyog ng attendant sa kanyang isip? Ini-exchange nito ang kanyang buhay sa isang hamak lang na alipin. Kung yun ang hinihiling mo, pangiting tugon ng pavilion master. Syempre iyon daw ay maaari, at ilang sandali lang ay lumipad na sila sakay ng isang ulap. Wow, sambit ng batang demon, siya raw ay lumilipad, ngunit pinatahimik siya ng attendant. Lumipat ang eksena sa loob ng pavilion kung saan makikitang ipinaghahanda ng tsaa ng attendant ang dalawa. Sinabi ni Chen Fan na ang akala niya raw mas gusto ng mga demons ang kanilang tunay na anyo. Sumagot ang pavilion master na mas prefer niyang i-meet ang kanyang mga bisita sa anyo na kung saan pamilyar sila. Sa ganoong paraan hindi magiging awkward ang mga bagay-bagay.
So tugon ni Chen Fan, so ano siya raw ba ay bisita nito o kalaban? Nagbuhos ng tsaa ang Pavilion Master at nagsabing ito ang dapat na mag-decide patungkol sa bagay na iyon. Nagtanong ang Pavilion Master kung naaalala pa ba nito ang tatlong regalo na nabanggit niya kanina. Sumagot si Chen Fan na ang grudge ng Nine-Tailed Fox laban sa kanya ang kanyang identity at ang fact na pinalaya niya ang Peacock Immortal, ang mga iyon ang tinutukoy nito, tama raw ba? Well, tugon ng Pavilion Master, pag-usapan nila ang patungkol sa mga bagay na iyon ng one by one. Una ay ang Peacock Immortal, aksidente nitong nainom ang wedding alcohol na siyang naging dahilan upang ito ay maging wanted sa buong clan. Gayunpaman bilang isang pure-blooded white peacock, iyon ay naatasan ng responsibilidad na panatilihing buhay ang kanyang bloodline. Kung kaya siya ay nag-step in, pumagitna, nag-propose na ito ay ikulong na lang sa loob ng Mystic Gold Cage at ilagay sa kanyang bakod hanggang sa magawa nitong makatakas sa sarili niyang paraan. Ang Mystic Gold Cage ay gawa sa isang unique material at ito ay hinding-hindi makakatakas kailanman sa sariling niyang paraan. Kaya ang natitirang choice na lang para rito ay ang maghintay ng isang individual na magliligtas sa kanya at iyon ay umabot ng ilang daang taon. Ngunit tugon ni Chen Fan, ngunit sinabi raw nung servant na hindi magandang idea na pakawalan niya ang Peacock Immortal na iyon. Oo, tugon ng Pavilion Master, at iyon ay dahil sa tiyak na dudumugan ng mga demons ang kanyang bakuran at isang chaos ang magaganap. Nagpatuloy ang Pavilion Master sa pagpapaliwanag kay Chen Fan patungkol sa bagay na ito at idinagdag na well, siya ay hindi na nagulat sa pagtungo nito rito since kilala niya na ito prior sa sandaling ito, at ni mayroon pa siyang pakiramdam na sila ay magkikita eventually. Well, saad ni Chen Fan patungkol sa kanya at doon sa Fox, ang lahat daw ng ito ay dahil kay Elder Liu ng True Martial Immortal Sect, iyon ay ang susi sa kanilang relationship. Well, tugon ng Pavilion Master, talaga rong napakadaling makipag-usap sa isang matalinong tao. Nagtanong si Chen Fan sa Pavilion Master kung ano ang hiniling ni Elder Liu sa kanya. Sumagot ang Pavilion Master na pinapili siya ng isa sa dalawang bagay, at iyon ay either ang humanap siya ng paraan kung papaano ito mapapatay si Chen Fan ang tinutukoy niya o kaya naman maghanap ng paraan kung papaano matatagpuan ang lokasyon na kinaroroonan ng dating sect master ng True Martial Immortal Sect na si Yu Yinbai. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang pinili nito, ngunit ngumiti lang ang Pavilion Master, tumayo at nagsabing natitiyak niyang ito ay hindi mag-agree kahit na alin doon sa dalawang request na iyon. Well, tugon ni Chen Fan, mayroon lang isang paraan upang siya ay mapatay, at iyon ay ang pagkakaroon ng kapangyarihang higit sa tinataglay niya, at para naman doon sa isa, siya ay nakapagbitaw na ng pangako kay Yu Yinbai na hindi niya ipagsasabi kahit na kanino man ang kinaroroonan nito. May idinagdag ang Pavilion Master patungkol sa topic na ito, so sambit ni Chen Fan, so sinasabi raw ba nitong kaya nitong hanapin ang kinaroroonan ni Yu Yinbai? Sumagot ang Pavilion Master na ang lahat ay mayroong kani-kanilang sariling paraan at given ang posisyon na mayroon siya, syempre mayroon siyang sariling mga resources. Hahaha, tugon ni Chen Fan, mukhang ito raw ay napaka-maalam pagdating sa pagkuha ng customer, ngayon siya raw tuloy ay interesado na sa resources na tinutukoy nito. Pumalakpak ang Pavilion Master, agad na lumitaw ang attendant, dala ang isang item. Sinabi ng Pavilion Master na ito ay ang proof ng kanyang identity, ibibigay niya raw ito rito. Gamit ang bagay na ito ay hindi na magkakaroon pa ng problema sa paggala-gala maging sa borderman o sa sentro ng galaxy na ito. Kinuha ni Chen Fan ang item, nagpasalamat, sinabi ng Pavilion Master na ikinagagalak niyang maging kaibigan ito. Isipin na lang daw nitong ang bagay na ito ay paraan ng kanyang pasasalamat sa ginawa nitong pagresolba sa kanyang problema patungkol sa Peacock Immortal, at ilang sandali lang ay umalis na si Chen Fan. Master, sambit ng attendant, umano'y ang divine level human na iyon ay nag-barge in sa pavilion nila at ni pinakawalan pa ang Peacock Immortal. Ito raw ay wawasak sa kanilang reputasyon. Bakit hindi na lang daw nito pinatay ang taong iyon at i-consume ang kanyang energy sa halip na kaibiganin? Ngunit sumagot lang ang Pavilion Master na iyon ang dahilan kung bakit siya na isang half-demon ang master ng Slumber Pavilion at ang isang pure-blooded demon bee na tulad nito ay loyal subordinate niya lang. Lumipat ang eksena sa Lingdong Cave kung saan makikitang naglalakad si Chen Fan, nagsabing ang lugar na ito ay ang closest stronghold mula sa Slumber Pavilion. Napatingin sa item na ibinigay sa kanya ng Pavilion Master, idinagdag sa kanyang isip na gamit ito, siya ay mayroon ng hint ng demonic energy.
Walang sino man sa lugar na ito na puno ng mga half-demons ang makakapansing siya ay isang pure-blooded human, hindi gaya ng mga great demons na naninirahan ng hiwalay. Ang mga half-demons ay mas katulad sa mga tao, mahilig makipag-socialize.